Pagkagising ko ay agad nga ako nagpunta sa kusina para maghilamos. Pagkatapos ko nga ay nag-isip-isip nga muna ako ng pwedeng lutuin para sa almusal. Malapit na nga kaming tubuan pakbak dahil nga panay nga kami itlog sa umaga. What? Charot-charot lang, para nga maiba naman ay ganito naman nga ang lulutuin ko para sa almusal. Halos araw-araw nga, lalo kapag umaga ay namamroblema ako kung ano yung lulutuin. Ganon din po ba ang problema yung tuwing umaga? Halos wala ka nang maisip kung ano yung lulutuin mo para may mapang almusal. Pero blessing yun, namamroblema ka na nga almusalin dahil nga meron kang lulutuin. O diba? Kapag tapos ko nga haluin ng itlog ay nilagyan ko nga siya ng cheese para nga kahit hindi mo nalagyan ng pampalasa ay malasa na nga siya. Mahilig nga kasi si Kuya Sean sa cheese kaya nga dinamihan ko. Kahit nga anong lutuin mo basta may cheese ay talagang mapapakain ng madami si Kuya Sean. Anong oras na nga rin dyan kaya nga nagmamadali na nga ako makapagluto para nga mapakain ko na si Kuya Sean at makapag-ready na pagpasok sa school. Ang hirap nga kapag minamadali mo yung trabaho mo, baka pumalpak ka pa. Kapag tapos ko nga makot ng itlog ang tinapay, sinalang ko na nga agad. Madali nga lang tulutuin kaya saglit nga lang din inatapos na nga din ako. Kapag luto nga nito, igigisingin ko na nga si Kuya Sean para nga makakain na siya at makapaligo. Meron nga akong natirang lugaw dyan kaya nga ininit ko na lang tsaka isasama ko dito sa almusalin namin na tinapay. Kapag nga may natitira talaga kaming pagkain na itinatabi ko at inilalagay ko talaga sa ref. Sayang naman din kasi kung mabubulok na lang siya sa ref at hindi mapapakinabangan, sobrang mahal pa naman ng mga bilihin ngayon. Bago nga ako lumabas dyan, iginising ko na nga si Kuya Sean para makakain. Para habang kumakain siya, ay nagwawalis naman ako sa labas. Tapos ko nga magwalis, ay pag-akyat ko nga ay nakaredy na si Kuya Sean. O siya, next time na lang ulit tayo magkwentuhan. Yun lang, salamat.